Magandang gabi. Ito ang Uwak Podcast, ang tambayan ng mga kwentong nagpapatayo ng balahibo at nag-iiwan ng tanong sa ating mga kaisipan. Ako nga pala ang inyong host, ang inyong Uwak. Isara ang mga bintana, patayin ang ilaw at makinig ng mabuti. Para sa gabing ito, may isa tayong liham na mula pa sa isang baryo sa La Paz, Tarlac. Isang kwento tungkol sa pagnanasa, kabaliwan at isang karumal-dumal na sikreto. Gusto kong i-share itong kwento na matagal nang usap-usapan sa baryo namin. Nagsimula ito nang dalhin sa ospital ang isang dalagang nagngangalang Ditas. Dead on arrival na daw ito. Nalason daw at ayon sa mga doktor, malilason yung palamig na nainom niya mula sa palengke. Walang nagawa ang pamilya ni Ditas kundi umiyak at ipaubayan na lang sa Diyos at otoridad ang lahat. Si Ditas sobrang gandang babae, maputi, sexy at talagang pinagpapantasyahan ng mga kalalakihan sa lugar namin. Ang kaso lang, hindi siya nakapag-aral. Medyo mahina ang pick-up kumbaga. At isa sa may malalang pagnanasa sa kanya ay ang kabaryo naming si Carding. Dating matador itong si Carding. Maning-mani na lang sa kanya ang paghiwa sa tiyan at pagdukot ng bituka ng mga bagong katay na baboy at baka. Dahil sa trabaho niya, laging sagana sa pulutan sa bahay niya. Laging may bopis at papaitan. Madalas may inuman, tawanan, murahan. Hanggang sa bumaho na ang paligid sa pinaghalong amoy ng alak at suka ng mga lasing. Pero nagbago ang lahat nang mag-iba ng trabaho si Carding. Naging embalsamador siya sa isang punerarya sa bayan. Pareho pa rin naman. Nangihiwa ng tiyan at nag-aalis ng lamang loob. Pero this time, tao na ang hinihiwa niya. Sobrang nandidiri si Carding noong una. Kinikilabutan siyang humawak ng bituka ng tao. Kapag nag-iimbalsa mo siya, umaabot ng 2 hanggang 3 linggo bago mawala sa pang-amoy niya yung alingasaw ng bangkay. Dahil doon, hindi na siya makakain ng maayos. Susuka na siya kapag nakakakita ng dinuguan o adobong buto-buto. Skyflex na lang at dilatang tuna ang kinakain niya kapag umiinom. Hanggang sa dumating ng isang araw na hindi niya inaasahan. Ang bangkay na na-assign sa kanya ay walang iba kundi si Ditas. Hubot-hubad na nakahiga si Ditas sa malamig na bakal. Isa na siyang bangkay, pero para kay Carding, nandun pa rin yung ganda ng dalaga. Hindi niya napigilan ang sarili. Nagawa niya ang isang karumal-dumal na bagay. Inibabawan niya ang hubad na katawang bangkay ni Ditas. Ilang ulit na nagsanib ang lamig ng patay at ang init ng isang buhay na demonyo. Tatlong linggo matapos ilibing si Ditas, nag-iba na si Carding. Naging kakatuwa ang mga kilos niya.
Unti-unting nangyayat at bumagsak ang katawan niya. Hindi na siya lumalabas ng kubo niya at bihira na rin siyang makipag-inuman. Yung kubo niya nasa pinakadulo pa ng baryo, napapaligiran ng kawayanan at mga puno ng kamatsili. Gasera lang ilaw doon kaya walang nagtatangkang dumaan. Lalo pang naging nakakatakot yung lugar nang maging embalsamador siya. Yung mga dumadaang hayop tuwing takip silim, bigla na lang nag-iingay. May mga kapitbahay kaming nakakakita ng multo doon. Mga mandring akyat manawag sa hagdan niya. O kaya naman boses ng matandang babae na nagbabayo ng palay sa madaling araw na pinaghihinala ang kaluluwa ng namatay niyang ina. Pero ang pinakamalala, simula nung malibing si Ditas, gabi-gabi nang umaalulong ang ginagalis na aso ni Carding. Rinig na rinig sa buong baryo ang nakakakilabot na iyak ng aso. Kasabay ng basag na boses ni Carding na pilit itong sinasaway. Hanggang sa sumapit ang isang gabi. Malamlam ang liwanag ng buwan. Hindi na talaga masaway ni Carding ang aso niya. Ikot ng ikot sa silong ng dampa na parang may kinakatakutang hindi nakikita. Aligagang aligaga, nang bigla na lang humihip ang isang napakalamig na hangin. Nagtayo ang lahat ng balahibo ni Carding. Kinuha niya yung kumot niya at nagbalot ng sarili. Malikot ang mga mata niya, naghihintay ng nangyayari. Lumangit-ngit ang pintuan niyang gawa sa yero. Halos himatayin na si Carding sa takot. Gusto niyang sumigaw, pero walang lumalabas na boses sa lalamunan niya. Namamanhid ang buong katawan niya. Tapos napansin niya na biglang tumahimik yung aso sa silong. Wala nang alulong, wala nang kaluskos. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang maraang pag-ihip ng hangin na nagpapalipad ng kurtina ng bintana niya. Lumikot ang mga mata ni Carding. At nang muling hawiin ang hangin ng kurtina, napamulagat siya. Nandoon, nakadungo sa bintana, ang malamlam at namumutlang mukha ni Ditas. Nakatitig ng diretso sa kanya. Kinabukasan, natagpuan na lang si Carding sa loob ng kubo niya. Wala ng buhay. Siya naman ngayon ang nakatakdang dalhin sa bayan para imbalsamahin. Isang kwentong nagpapaalala ng mga kasalanang ginawa natin nang walang nakakakita ay sisingilin ang mga taong hindi kayang magsalita. Maraming salamat kay Sender mula sa La Paz, Tarlac. Pagbabahagi ang manulim na kwentong ito. Sabi nga nila, huwag mong lapos-tanganin ang mga patay dahil di mo alam kung anong sumpa ang pwedeng sumama sa iyo pag-uwi. Sigurado ako na bago nalagutan ng hininga si Carding, naranasan niya ang saktong takot at lamig na ipinaranas niya sa bangkay ni Ditas. Muli, ako ang inyong host, ang inyong wak. Magandang gabi at matulog ng mahimbing kung kaya niyo.